5 taon akong naging anino sa bahay na ito. Tinitiis ang bawat sampal ng salita ni Doña Carmen at ang panlalamig ni Carlos. Akala ko, sapat na ang pagiging mabuting asawa. Pero sa araw ng anibersaryo ng pagkamatay ng tatay ko, narinig ko ang katotohanan. She's just a high-class maid with a degree. Tawa ni Carlos habang kandong ang kanyang kalunya. Ngayon, tapos na ang pagluha. Oras na para bawiin ang kaharian ko. Sino ang huling tatawa? She's just a high-class maid with a degree, Stella. Huwag kang mag-alala. Wala siyang kaalam-alam na ang perang ginagastos natin ngayon ay galing sa mga huling ari-arian na iniwan ng tatay niya. She's too busy playing the martyr wife to notice anything. Ang boses ni Carlos ay tila isang matalim na balisong na humihiwa sa katahimikan ng pasilyo. Bawat salita niya ay punong-puno ng pangungutya, isang tono na hindi kailanman narinig ni Helena sa loob ng 5 taon nilang pagsasama. Ang halakhak ni Stella, ang kanyang sekretarya, ay sumunod na parang isang mapanirang himig na bumabasag sa natitirang piraso ng puso ni Helena. Sa labas ng pintuan ng opisina, nakatayo si Helena. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang kulay pilak na lunchbox. Mainit pa ang laman nito, ang paboritong chicken adobo ni Carlos na maingat niyang niluto mula pa madaling araw. Ngayon ang ika-5 anibersaryo ng pagkamatay ng kanyang ama at dahil alam niyang hindi makakauwi ng maaga ang asawa para sa munting salo-salo, minabuti niyang dalhan ito ng pagkain. Nais niyang ibahagi ang sandaling ito sa tanging pamilyang natitira sa kanya. Ngunit ang init ng lunchbox na kanyang dala ay tila naging baga na pumapaso sa kanyang mga palad. Ang bawat detalye ng kanyang sakripisyo, ang paggising ng maaga, ang pagtitiis sa masasakit na salita ng kanyang biyenan na si Doña Carmen para lamang payagan siyang gamitin ang kusina, ang pag-asang makikita ang isang ngiti mula sa asawa, ay naglaho na parang usok. Nanigas ang kanyang buong katawan. Ang lamig ng aircon sa marangyang gusali ng Bilaro Group ay tila tumagos hanggang sa kanyang mga buto. Hindi siya makagalaw. Ang kanyang mga mata ay nakatitig lamang sa makintab na kahoy ng pinto, habang sa loob ay patuloy ang malanding pagtawa ni Stella. But Carlos, paano kung malaman niya? Sabi mo matalino siya. Cum laude pa nga sa finance, di ba? Tanong ni Stella na may halong mapang-akit na tono. Matalino sa papel, pero tanga sa pag-ibig. Sagot ni Carlos. Maririnig ang kalansing ng baso. Tila nagdiriwang sila sa gitna ng kataksilan. Ginamit ko lang ang katalinuhan niya para ayusin ang mga butas sa kumpanya natin nung bagong kasal pa lang tayo. Ngayong kontrolado ko na ang lahat, she's nothing but a decoration in my house. Isang palamuting tinitiis ang lahat para sa tinatawag niyang panunumpa sa dambana. Ang mga salitang iyon ang naging huling hantungan ng pagtitimpi ni Helena. Ang kanyang dibdib ay sumikip. Tila may isang malaking kamay na pumipiga sa kanyang puso hanggang sa mawalan siya ng hangin. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging isang masakit na paalala ng kanyang kamangmangan. Sa loob ng 5 taon, naniwala siya sa mga pangako ni Carlos. Naniwala siyang ang pagpapakumbaba niya sa harap ni Doña Carmen ay paraan upang mapanatili ang kapayapaan sa kanilang tahanan. Dahan-dahang nanghina ang kanyang mga daliri. Ang hawakan ng lunchbox ay dumulas mula sa kanyang kamay. Ang tunog ng metal na tumama sa marmol na sahig ay tila isang kampanang naghuhudyat ng katapusan ng isang mahabang panaginip. Ang takip nito ay bahagyang nabukas at ang bango ng adobo, ang pagkaing niluto niya ng may pagmamahal, ay humalo sa amoy ng mamahaling pabango na lumalabas mula sa silid. Bumukas ang pinto. Ang gulat sa mukha ni Carlos ay panandalian lamang bago ito napalitan ng isang malamig at walang pakialam na ekspresyon. Sa likod niya, nakatayo si Stella na mabilis na nag-ayos ng kanyang gusot na blouse. Ang mga labi ay may bakas pa ng pulang lipstick na halatang galing sa pakikipaghalikan. Helena! Walang emosyong tawag ni Carlos. Tiningnan niya ang natapon na pagkain sa sahig na tila ba isa lamang itong basura
na nakakaabala sa kanyang paningin. Anong ginagawa mo rito? I told you not to come to the office without my permission. Hindi nakapagsalita si Helena. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo at ang kanyang mga mata ay nangingilid ang mga luha. Napilit niyang hindi pinalalabas. Tiningnan niya ang asawa, ang lalaking hinalikan niya bago ito umalis kaninang umaga. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay at ng mga huling alaala ng kanyang ama. Carlos, ang anibersaryo ni Papa. Ang tanging naibulalas niya sa boses na halos pabulong na sa hina. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Carlos. Your father is dead, Helena. At ang kumpanyang iniwan niya, akin na. So stop acting like a victim. Linisin mo yung kalat mo at umuwi ka na. May mahalaga pa kaming pag-uusapan ni Stella. Tinalikuran siya ni Carlos. Ang bawat hakbang nito palayo ay tila isang malakas na sampal na yumanig sa buong pagkatao ni Helena. Naiwan siyang nakatayo sa gitna ng pasilyo, mag-isa, habang ang mga empleyadong dumadaan ay nagsisimulang magbulungan, ang kanilang mga mata ay puno ng awa at pangungutya. Sa gitna ng kanyang pagkawasak, isang kakaibang pakiramdam ang nagsimulang gumapang sa kanyang kalamnan. Hindi na ito ang pamilyar na sakit ng pusong nagmamahal. Ito ay isang malamig na apoy, isang matalim na determinasyon na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay na nanginginig pa rin. Ang mga kamay na ito ang naglinis ng bahay ng mga bilaro, ang nagluto ng kanilang mga pagkain, at ang nag-ayos ng mga papeles na naging tuntungan ni Carlos para umakyat sa kapangyarihan. Huminga siya ng malalim. Ang hangin ay may lasa ng pait at pagsisisi. Sa kanyang isipan, umalingaw-ngaw ang huling payo ng kanyang ama bago ito bawian ng buhay. Huwag mong hahayaang nakawin nila ang iyong liwanag, Helena. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang paningin. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagsuyo, ay naging kasing talim na ng kristal. Ang bawat luha na nagbadyang pumatak ay kanyang pinigil. Ang pag-ibig na naging tanikala niya sa loob ng 5 taon ay naputol sa isang iglap. Hanggang kailan ko ba bibilangin ang mga luhang ito bago ito maging katarungan? Hindi siya gumalaw para linisin ang natapon na pagkain. Iniwan niya itong nakakalat sa sahig ng Villaro Group, isang simbolo ng kanyang patay na pag-ibig na kailanman ay hindi na muling mabubuhay. Tumalikod siya at naglakad palayo. Bawat yabag ng kanyang sapatos sa marmol ay tila isang panunumpa. Hindi na siya ang Helena na luluha sa isang sulok. Ang anino ay natapos na. Ang bagyo ay nagsisimula pa lamang. Ang marangyang tarangkahan ng mansyon ng mga Villaro ay bumukas ng walang ingay. Tila isang higanting bibig na handang lamunin ang anumang natitirang pag-asa ni Helena. Sa bawat pag-apak niya sa malawak na hardin, ang bawat halaman at rebulto ay tila mga saksi sa kanyang 5 taong pagkabilanggo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na lungkot ang dala niya, kundi isang malamig na katahimikan na mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Pagpasok niya sa malawak na sala, ang amoy ng mamahaling insenso at ang malamig na hangin mula sa centralized aircon ang sumalubong sa kanya. Doon, sa gitna ng silid, nakaupo si Doña Carmen sa kanyang tila tronong silya. May hawak na rosaryo habang ang kanyang mga mata ay nakatitig sa bawat galaw ni Helena. Gabi na, Helena. Saan ka nanggaling at bakit ngayon mo lang naisipang umuwi? Ang boses ni Doña Carmen ay may talim na tila bulto-bultong yelo na bumabagsak sa katahimikan. Ang hapunan ay dapat kanina pang 7:00 nakahain. Nakalimutan mo na ba ang mga tungkulin mo sa bahay na ito? Huminto si Helena sa harap ng matanda. Dahan-dahan niyang inabot ang kamay ni Doña Carmen para magmano. Isang tradisyon na dati ay ginagawa niya ng may buong paggalang, ngunit ngayon ay tila isang mabigat na ritual ng pagpapakumbaba. Ang balat ng matanda ay tuyo at malamig, kasing lamig ng kanyang puso.
Pasensya na po, Ma'am Carmen. May pinuntahan lang po ako sa labas. Maikling sagot ni Helena. Hindi nagpapakita ng anumang emosyon. Sa labas? At iniwan mo ang mga gawaing bahay? Helena, huwag mong kakalimutan kung nasaan ka. Tumayo si Doña Carmen, ang bawat kalansing ng kanyang mga mamahaling alahas ay tila tunog ng tanikala. Lumapit siya kay Helena at tinitigan ito mula ulo hanggang paa. Noong mamatay ang tatay mo at mabaon kayo sa utang, sino ang nagligtas sa iyo? Sino ang kumuha sa iyo mula sa kalsada at binigyan ka ng marangal na pangalan? Kami, Helena, ang mga Vilaro. Ang salitang utang na loob ay muling ibinato sa kanya. Isang sandata na 5 taon nang ginagamit para pasunurin siya. Sa loob ng 5 taon, naniwala si Helena na kailangan niyang magbayad sa pamamagitan ng pagiging alila sa sarili niyang tahanan. Ngunit ngayon, habang nakatitig siya sa mapagmataas na mukha ng kanyang biyenan, ang bawat salita nito ay tila nagiging gasolina sa apoy na naglalagaslas sa kanyang dibdib. Hindi ko po nakakalimutan, ma'am, tugon ni Helena. Ang kanyang boses ay nananatiling mahinahon, ngunit may lalim na hindi napapansin ng matanda. Eksakto namang pumasok si Carlos sa pinto. Hindi man lang niya tinignan ang kanyang asawa. Ibinigay niya ang kanyang briefcase sa isang katulong at dire-diretsyong lumapit sa kanyang ina para humalik sa pisngi. Carlos, anak, buti at nandito ka na. Ang asawa mo ay tila nagiging pabayana sa kanyang mga obligasyon. Sumbong ni Doña Carmen na may halong pag-arte ng isang biktima. Tumingin si Carlos kay Helena. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng pagsisisi mula sa mga pangyayari kanina sa opisina. Helena, pagod ako. Huwag mo nang dagdagan ng init ng ulo ni Mama. Ayusin mo na ang pagkain at pagkatapos ay dalhan mo ako ng kape sa taas. Siguraduhin mong tama ang timpla. Hindi katulad noong nakaraan na tila tubig lang. Ang bawat salita ni Carlos ay puno ng gaslighting. Tila ba si Helena ang may pagkukulang? Tila ba ang pagtataksil niya kanina ay hindi nangyari? Ang paraan ng kanyang pagsasalita ay parang isang Panginoon na nag-uutos sa kanyang pinakamabababang katulong. Tumalikod na ang dalawa. Iniwan si Helena sa gitna ng sala. Sa halip na umiyak, dahan-dahang lumakad si Helena patungo sa pinto kung saan iniwan ni Carlos ang kanyang mga sapatos. Lumuhod siya para ayusin ang mga ito. Isang gawaing dati ay ginagawa niya ng may pagmamahal. Hinawakan ni Helena ang sapatos ni Carlos. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang dumaan sa mamahaling balat ng sapatos. Sa bawat haplos niya, sa kanyang isipan ay binubuo niya ang bawat hakbang ng kanyang plano. Iniisip niya kung gaano kasarap sa pakiramdam ang makitang ang mga sapatos na ito ay maglalakad sa putikan balang araw kapag nakuha na niya ang lahat ng ninakaw nila sa kanyang ama. Ang kanyang mukha ay nananatiling payapa, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng liwanag ng chandelier. Isang liwanag na hindi galing sa luha, kundi sa isang matalas na katalinuhan na muling nagising. Matapos iayos ang lahat, nagtungo siya sa kusina para sa huling utos ng asawa. Habang naghihintay na kumulo ang tubig, ang bawat tunog ng patak mula sa gripo ay tila isang orasan na nagbibilang ng nalalabing panahon ng mga Vilaro sa kanilang pedestal. Nang matapos ang lahat ng gawaing bahay, pumasok si Helena sa kanyang sariling silid. Isang silid na hiwalay sa silid ni Carlos sa loob ng 3 taon na. Isinara niya ang pinto at doon lamang siya nakahinga ng maluwag. Inilabas niya ang kanyang lumang laptop mula sa ilalim ng kama. Ang gamit na hindi niya binuksan simula nang sabihan siya ni Carlos na hindi na niya kailangang magtrabaho. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone na nakatago sa ilalim ng unan. Isang numero na hindi rehistrado sa kanyang contact list ang lumitaw sa screen. Nagatubili siya, ngunit sa huli ay sinagot niya ito. Hello? Helena? Anak ka ba ni Don Eduardo? Isang boses ng isang lalaki, malalim at may awtoridad,
Ang narinig niya sa kabilang linya. Huwag kang matakot. Ako ito, si Gabriel. May mga dokumentong iniwan ng tatay mo bago siya mawala. Mga dokumentong hindi dapat nakita ng mga Vilaro, pero kailangan mong malaman ang katotohanan. Napatigil ang paghinga ni Helena. Ang pangalang Gabriel ay pamilyar sa kanya. Ang batang abogado na laging kasama ng kanyang ama. Sa bilis ng tibok ng kanyang puso, tila ba ang pader ng mansyong ito ay nagsisimulang gumuho. Gabriel, ang tanging naisambit niya, makinig kang mabuti, Helena. Pagpapatuloy ng boses, ang pagbagsak ng kumpanya ng tatay mo, hindi iyon dahil sa maling pamamahala. Pinlano iyon. At ang taong may hawak ng ebidensya ay nasa loob mismo ng bahay na tinitirhan mo ngayon. Bago pa makapagtanong si Helena, ang linya ay naputol. Ang katahimikan ay muling bumalot sa silid. Ngunit sa pagkakataong ito, ang katahimikang iyon ay puno ng mga tanong na naghahanap ng kasagutan. Sino ang taong tinutukoy ni Gabriel? At anong sikreto ang itinatago ng mga Vilaro sa likod ng kanilang mga dasal at marangyang pamumuhay? Tumingin si Helena sa salamin. Ang babaeng nakatingin sa kanya ay hindi na ang asawang sawi. Siya ay isang mandirigma na handang hukayin ang bawat baho ng pamilyang sumira sa kanyang buhay. Ang sikat ng araw na tumatagos sa bintana ng kusina ay tila mga mapanuring mata na nagbabantay sa bawat galaw ni Helena. Maaga siyang nagising, hindi dahil sa utos ni Doña Carmen, kundi dahil sa bigat ng mga impormasyong narinig niya kagabi. Habang nagtitimpla siya ng tsaa, ang kanyang isipan ay lumilipad patungo sa boses ni Gabriel, isang boses na nagmula sa nakaraang pilit na ibinaon ng mga Vilaro. Kailangang lumabas ni Helena. Kailangan niyang malaman ang katotohanan, kahit pa ang kapalit nito ay ang panganib na mahuli siya. Saan ka pupunta, Helena? Hindi pa tapos ang pag-aayos ng mga kurtina sa sala. Ang boses ni Doña Carmen ay umalingaw-ngaw mula sa itaas ng hagdan. Nakasuot ito ng kanyang mamahaling bestido para sa misa. Ang kanyang mukha ay puno ng pagmamataas habang dahan-dahang bumababa. Pupunta lang po ako sa simbahan, Ma'am Carmen. Gusto ko pong ipag-alay ng misa ang anibersaryo ng tatay ko. Mahinahong sagot ni Helena. Pinilit niyang panatilihin ang nanginginig niyang boses. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ng matanda. Misa? Sa tingin mo ba ay makakatulong pa yan sa isang taong namatay na talunan? Sige, umalis ka na. Pero siguraduhin mong nakabalik ka bago ang tanghalian. Ayaw kong marinig ang reklamo ni Carlos kung hindi masarap ang ulam na ihahain mo. Hindi na sumagot si Helena. Kinuha niya ang kanyang lumang bag at mabilis na lumabas ng mansyon. Sa bawat hakbang niya palayo sa tarangkahan, tila unti-unting nababawasan ang bigat sa kanyang dibdib. Sumakay siya ng taxi patungo sa isang maliit at tahimik na parke sa labas ng syudad, ang lugar kung saan sila madalas mamasyal ng kanyang ama noong nabubuhay pa ito. Doon, sa ilalim ng isang malaking puno ng nara, nakita niya ang isang lalaki. Nakasuot ito ng simpleng itim na polo shirt at salamin. Sa paglapit ni Helena, tumayo ang lalaki at isang tipid na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ito si Gabriel. Hindi siya nagbago. Ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng talino at integridad. Helena, salamat at nakarating ka. Ang boses ni Gabriel ay tila isang mainit na kumot sa gitna ng malamig na gabi. Sa halip na tumangulang, kinuha ni Gabriel ang isang silya para sa kanya at hinintay siyang makaupo ng maayos. Ang simpleng kilos na ito ng paggalang ay nagpagitla kay Helena. Sa loob ng 5 taon, nakalimutan na niya ang pakiramdam ng tratuhin bilang isang tao at hindi bilang isang kagamitan. Gabriel, anong ibig mong sabihin sa tawag mo kagabi? Anong alam mo tungkol sa nangyari kay Papa? Diretsahang tanong ni Helena. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamakaawa para sa katotohanan. Huminga ng malalim si Gabriel at inilabas ang isang manipis na brown envelope. Ang tatay mo, si Don Eduardo,
ay hindi basta-basta nagkamali sa negosyo, Helena. Bago siya pumanaw, humingi siya ng tulong sa akin para imbestigahan ang ilang irregularidad sa mga pirma ng Board of Directors. Pero bago ko pa matapos ang ulat, nangyari na ang trahedya. Ipinakita ni Gabriel ang isang dokumento. Tignan mo ang pirma na ito. Ito ang kasunduan kung saan ibinibigay ng tatay mo ang lahat ng shares niya sa kumpanya ni Carlos bilang bayad sa utang. Mukhang totoo, di ba? Pero kung susuriin mong mabuti ang bawat kurba ng panulat, makikita mong pilit ang bawat stroke. Pinilit siyang pumirma. O mas malala, pineke ang kanyang pirma habang siya ay nasa ilalim ng matinding gamot sa ospital. Ang kamay ni Helena ay nanginginig habang hinahawakan ang papel. Ang bawat salita ni Gabriel ay tila isang kidlat na nagbibigay liwanag sa madilim na sulok ng kanyang alaala. Naalala niya ang mga huling araw ni Carlos sa ospital, kung paanong laging nandoon si Carlos, kunwari ay nag-aalaga, pero laging may dalang mga dokumentong pilit na pinapapirmahan sa kanyang ama. Bakit mo ito ginagawa, Gabriel? Bakit ngayon lang? Tanong ni Helena. Ang luha ay nagsisimula nang pumatak sa dokumento. Dahil nangako ako sa tatay mo na babantayan kita. At dahil alam kong ikaw lang ang may kakayahang bumawi sa lahat ng ito. Seryosong sagot ni Gabriel. Inabot niya ang kamay ni Helena at marahang pinisil ito. Isang hawak na nagbibigay ng lakas at katiyakan. Matalino ka, Helena. Alam nating dalawa na mas magaling ka sa finance kaysa kay Carlos. Gamitin mo ang katalinuhang yan. Huwag kang maging biktima. Maging hustisya ka. Sa sandaling iyon, tila may isang pader na gumuho sa loob ni Helena. Ang pagkataong itinago niya sa loob ng 5 taon, ang matalinong babaeng cum laude, ang anak ng isang mahusay na negosyante, ay muling nagising. Inangat niya ang kanyang ulo at sa unang pagkakataon, ang kanyang mga mata ay nagningning sa pag-asa. Tutulungan kita, Gabriel. Gagawin ko ang lahat para makuha ang hustisya para kay Papa. Panunumpa ni Helena. Nang bumalik si Helena sa mansyon, tila may nagbago sa kanyang aura. Hindi na siya naglalakad ng nakayuko. Pagpasok niya sa sala, nagulat siya nang makitang nakaparada ang SUV ni Carlos sa driveway, kahit na dapat ay nasa opisina ito. Saan ka galing? Ang boses ni Carlos ay tila kulog na bumulaga sa kanya pagkapasok niya sa pinto. Nakatayo si Carlos sa gitna ng sala, nakapamulsa, at ang kanyang mga mata ay puno ng hinala. Galing ako sa simbahan, gaya ng sinabi ko kay Ma'am Carmen, sagot ni Helena. Pilit na pinapanatili ang kanyang kalmado. Lumapit si Carlos sa kanya. Ang bawat hakbang nito ay puno ng pagbabanta. Tinitigan niya ang mga mata ni Helena, tila hinahanap ang takot na laging nandoon noon. Pero ngayon, wala siyang nakita, kundi isang malalim at tahimik na dagat. May kakaiba sa iyo, Helena. Mula nang magpunta ka sa opisina kahapon, tila nakalimutan mo na kung sino ang sinusunod mo sa bahay na ito. Bulong ni Carlos. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lang ang layo sa mukha ni Helena. Sino ang nakita mo sa labas? Bakit ang bango ng amoy ng nara sa iyong mga damit? Napahigpit ang hawak ni Helena sa kanyang bag kung saan nakatago ang envelope mula kay Gabriel. Ang kanyang puso ay kumakaba ng malakas, tila gusto nitong kumawala sa kanyang dibdib. Wala akong nakita kundi ang sarili ko, Carlos. Ang sarili ko na matagal mo nang pinatay, matapang na sagot ni Helena. Nagulat si Carlos sa sagot ng asawa. Akmang sasampalin niya ito nang biglang bumukas ang pinto at pumasok ang isang katulong. Sir Carlos, tumatawag po si Ma'am Stella. Importante daw po. Binitiwan ni Carlos ang braso ni Helena at padabog na kinuha ang telepono. Pero bago siya tumalikod, binigyan niya si Helena ng isang huling tingin. Isang tingin na puno ng panganib at pagdududa. Naiwan si Helena na nakatayo. Ang kanyang braso ay may bakas ng pulang pisil ni Carlos. Ngunit sa halip na masaktan, isang mapait na ngiti
ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang laro ay nagsimula na at sa pagkakataong ito, alam na niya ang mga alas na hawak niya. Huwag kang titingin sa akin ng ganyan, Helena. Ang mga mata mo ay tila nagtatanong kung bakit ako narito. Pero tandaan mo, kahit anong oras ay pwede kong dalhin ang kahit na sino sa pamamahay na ito. Ang boses ni Carlos ay puno ng pagyayabang habang hinihila niya ang isang upuan para kay Stella sa gitna ng kanilang hapagkainan. Sa harap nila, nakatayo si Helena, suot ang kanyang puting apron na may bahid ng uling at pawis. Pinili niyang isuot muli ang maskara ng isang masunuring asawa. Alam niyang kailangan niyang patulugin ang hinala ni Carlos kung gusto niyang magtagumpay ang kanyang plano. Dahan-dahan siyang yumuko, iniiwas ang kanyang mga mata na dati ay puno ng apoy at pinalitan ito ng pamilyar na hitsura ng isang babaeng walang laban. Pasensya na, Carlos. Inihanda ko lang ang paborito mong steak. Akala ko ay tayo-tayo lang ang kakain kasama si Ma'am Carmen. Mahinahong sagot ni Helena. Ang kanyang boses ay malambot. Tila isang marahang hanging umiihip sa gitna ng nagbabadyang unos. Good. Ngayong alam mo na, pagsilbihan mo kami. Utos ni Carlos bago bumaling kay Stella nang may matamis ng ngiti. Isang nangiting kailanman ay hindi na ibinigay kay Helena. Sa bawat paglapit ni Helena para lagyan ng pagkain ng plato ni Stella, nararamdaman niya ang mapang-uyam na tingin ng dalaga. Si Stella, na nakasuot ng isang pulang bestido na sobrang ikli para sa isang hapunan sa mansyon, ay kumuha ng isang piraso ng karne at tiningnan ito ng may pandidiri. Masyadong matigas ang pagkakaluto, Helena. Parang ang buhay mo rito sa mansyon, tuyo at walang lasa, sabi ni Stella na sinundan ng isang matinis na halakhak na umalingaw-ngaw sa buong silid. Hindi kumibo si Helena. Ang kanyang mga daliri ay humigpit sa hawakan ng sandok hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko, pero nanatili siyang tahimik. Sa ilalim ng kanyang apron, nakatago ang kanyang cellphone at sa isang pindot lang, ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Stella ay nare-record na. Hayaan mo na siya, Stella. Sanay na yan sa hirap. Dagdag ni Doña Carmen habang humihigop ng sabaw. Si Helena ay parang lumang kasangkapan sa bahay na ito. Nakasanayan na nating nandyan, pero wala na talagang silbi. Ang baon ng galit sa loob ni Helena ay tila isang bulkang nagbabadyang sumabog, ngunit pinigil niya ito. Ang bawat pangungutya nila ay nagiging bala sa kanyang arsenal. Matapos ang hapunan, tahimik siyang nagligpit ng mga pinagkainan habang ang tatlo ay nagtatawanan sa sala. Tila ba wala siyang naririnig. Nang sumapit ang malalim na gabi at ang buong mansyon ay nabalot na ng katahimikan, doon nagsimula ang tunay na trabaho ni Helena. Pumasok siya sa kanyang silid at siniguradong nakalak ang pinto. Inilabas niya ang kanyang laptop at ang mga dokumentong ibinigay ni Gabriel. Ang mga numero sa screen ay tila mga buhay na nilalang na nagkukwento sa kanya. Bilang isang dalubhasa sa finance, nakikita ni Helena ang mga pattern na hindi mapapansin ng isang ordinaryong accountant. Nakikita niya ang mga pekeng invoice, ang mga ghost employees sa payroll ng Vilaro Group, at ang mga pondong unti-unting inililipat sa isang offshore account sa ilalim ng pangalan ni Stella. Akala niyo ba ay ganoon ako katanga? Bulong ni Helena sa sarili. Ang liwanag mula sa laptop ay nagbibigay ng kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Bawat sentimong ninakaw niyo sa tatay ko, bawat pawis na inubos ko sa bahay na ito, bibilangin ko. At kapag dumating ang tamang oras, ang bawat numerong ito ang magiging rehas na kukulong sa inyo. Ang tibok ng kanyang puso ay naging kasing bilis ng pagpindot niya sa keyboard. Ang pakiramdam ng pagkontrol sa impormasyon ay nagbibigay sa kanya ng lakas na matagal na niyang kinalimutan. Hindi na siya ang biktima. Siya na ngayon ang arkitekto ng kanilang pagbagsak. Isang marahang kaluskos mula sa labas ng pinto ang nagpahinto sa kanya. Mabilis niyang itinago ang laptop
sa ilalim ng kanyang kumot at pinatay ang ilaw. Ang tunog ng mga yabag ni Carlos ay papalayo na sa kanyang silid, patungo sa dulo ng pasilyo kung saan alam niyang naghihintay ang kanyang asawa para sa isang gabi ng kataksilan. Humiga si Helena sa dilim. Ang kanyang mga mata ay dilat na dilat. Ang bawat hininga niya ay puno ng determinasyon. Ang sakit ng pagtataksil ay naroon pa rin. Tila isang nakabaon na tinik sa kanyang lalamunan. Pero ang pag-asang makamit ang hustisya ang nagsisilbing gamot sa kanyang sugatang puso. Sa gitna ng katahimikan, ang tanging naririnig niya ay ang mahinang pag-ikot ng bentilador. Tila isang paalala na ang oras ay patuloy na tumatakbo. Isang malaking katanungan ang bumabagabag sa kanyang isipan habang pinagmamasdan ang anino ng mga puno sa labas ng bintana. Hanggang kailan kaya tatagal ang maskarang ito bago ako tuluyang lamunin ng dilim ng aking sariling paghihiganti? Hindi niya alam ang sagot, pero isa lang ang sigurado. Sa susunod na pagsikat ng araw, mas malapit na siya sa katotohanan at mas malapit na ang mga Vilaro sa kanilang wakas. Ang bawat malakas na hakbang ng mga trabahador na nagpapasok ng mga maleta sa mansyon ay tila mga martilyo na dumudurog sa natitirang katahimikan ng tahanan ni Helena. Hindi lang basta mga damit ang ipinapasok sa guest house na katabi lang ng main villa. Ito ay ang formal na pagpasok ng kataksilan sa kanyang mismong bakuran. Sa utos ni Carlos, lumipat si Stella sa mansyon sa ilalim ng dahilan na mas mapapabilis ang trabaho dahil sa nalalapit na malaking proyekto ng kumpanya. Sa bintana ng kusina, nakatayo si Helena habang pinagmamasdan si Stella na kumakaway ng may mapang-asar ng ngiti. Sa tabi ng dalaga, nakatayo si Doña Carmen na masayang tinatanggap ang mga mamahaling regalo na dala ng kalunya ng kanyang anak. Ang imahe ng kanyang biyenan na niyayakap ang babaeng sumisira sa kasal ng kanyang anak ay isang lason na dahan-dahang gumagapang sa sistema ni Helena. "Tingnan mo yan, Helena." Ang boses ni Doña Carmen ay pumutol sa kanyang pag-iisip habang pumapasok ito sa kusina. Suot ang isang bagong perlas na kwintas na halatang galing kay Stella. Si Stella ay marunong magpahalaga sa pamilya. Hindi katulad mo na laging mukhang nagdadalamhati. Kung gusto mong manatili sa bahay na ito, matuto kang makisama. Efficiency is the key, and Stella is providing it. "Opo, Ma'am Carmen, maayos ko na pong naihanda ang guest house para sa kanya," sagot ni Helena. Ang kanyang boses ay malamig at walang bahid ng galit. Isang perpektong baluti na binuo niya sa loob ng ilang araw. Dumating ang linggo, ang araw ng tradisyonal na Sunday family lunch. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito naging sagrado. Ang hapagkainan ay naging entablado ng kahihihiyan para kay Helena. Habang ang tatlo ay nakaupo at nagtatawanan, si Helena ay nanatiling nakatayo, nagsisilbi ng alak at naglalagay ng pagkain, tila isang katulong na walang pangalan. "Carlos, darling, I think we should redecorate the office. Masyadong luma ang taste ng dating may-ari," sabi ni Stella habang nakasandal sa balikat ni Carlos, na tinutukoy ang opisina na dati ay pag-aari ng tatay ni Helena. "Gawin mo ang gusto mo, Stella. Sabi ko naman sa'yo. Sa'yo na ang lahat ng gusto mo," sagot ni Carlos, na hindi man lang tinatapon ang tingin sa asawang nakatayo sa likuran niya. Ngunit hindi nagpatalo ang isipan ni Helena. Habang naglalagay siya ng sabaw sa mangkok ni Doña Carmen, maraan siyang bumulong, sapat lang para marinig ng matanda. "Ang ganda po ng bagong kwintas niyo, ma'am. Nakita ko po ang katulad niyan sa listahan ng mga expenses ng kumpanya kagabi. Ang laki po pala ng ginagastos ni Stella para sa mga regalo, kahit na galing ito sa pondo na dapat ay para sa inyong retirement fund." Napahinto si Doña Carmen sa pagsubo. Ang kanyang mga mata ay nanliit habang tumitingin kay Stella. Ang matanda ay kilala sa pagiging sakim at mapag-imbot sa pera. Ang ideya na ang perang ibinibigay sa kanya ay galing sa sarili niyang bulsa ay isang butil ng pagdududa na itinanim ni Helena. "Wait, Stella,
Did you buy this using the company's discretionary fund? Tanong ni Doña Carmen, ang tono ay biglang naging mapanuri. Of course not, tita. It's a gift from my heart. Mabilis na depensa ni Stella. Pero ang panginginig ng kanyang boses ay hindi nakaligtas kay Helena. Sa gitna ng tensyon, lumapit si Helena para ipagtimpla ng kape ang matanda. Ito ang kanyang golden moment. Maingat niyang kinuha ang garapon ng asukal at unti-unting ibinuhos ang bawat butil sa tasa ni Doña Carmen. Ang bawat ikot ng kutsarita sa mainit na tubig ay tila isang ritual. Ang kape ay matamis. Sobrang tamis na tila ba tinatakpan ng pait ng katotohanan. Ngunit para kay Helena, ang tamis na ito ay ang laso na sisira sa alyansa ng dalawang babaeng ito. Here is your coffee, Ma'am Carmen. Just the way you like it. Matamis at sapat lang para makalimutan ang anumang alalahanin. Sabi ni Helena nang may banayad na ngiti. Pagkatapos ng tanghalian, habang abala ang lahat sa pag-aayos, ang tunog ng pagdating ng sulat mula sa postman ay kumuha sa atensyon ni Helena. Siya ang unang nakakita sa puting envelope na may selyo ng korte. Sa labas nito, nakasulat ang pangalan ni Carlos Villaro, ngunit ang nagpadala ay isang law firm na hindi pamilyar. Mabilis na binuksan ni Helena ang envelope sa isang sulok kung saan walang makakakita sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang mabasa ang unang linya. Notice of immediate audit and legal summons for financial discrepancies. Ang kanyang puso ay kumabog ng matindi. Tila isang tambol na naghuhudyat ng digmaan. Ito na ang simula. Ang mga butas na nakita niya sa system ay hindi lang pala siya ang nakapansin. Ngunit bago pa niya maibalik ang sulat sa envelope, narinig niya ang mabigat na yabag ni Carlos na papalapit sa kanya. Helena, ano yang hawak mo? Ang boses ni Carlos ay puno ng awtoridad at galit. Napahigpit ang hawak ni Helena sa papel. Ang lamig ng pawis sa kanyang noo ay tila naging yelo. Tumingin siya sa asawa at sa loob ng kanyang isipan, alam niyang ang sandaling ito ang magbabago sa lahat. Kung ibibigay niya ang sulat, malalaman ni Carlos na may nagmamanman sa kanya. Kung itatago niya ito, magiging kasabwat siya sa isang krimen na balang araw ay kailangan niyang panagutan. Sulat po para sa inyo, Carlos. Mukhang importante, sagot ni Helena habang dahan-dahang iniabot ang envelope. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pananabik na makita ang pagbagsak ng kanyang kaaway. Anong gagawin ni Carlos kapag nalaman niyang ang kanyang kumpanya ay unti-unti nang kinakain ng sarili niyang mga kasalanan? At sino ang misteryosong nagpadala ng audit na ito? Ang ulan ay hindi lamang tubig na bumabagsak mula sa langit. Ito ay mga luhang pilit na kinalimutan ng mundo. Ang kaisipang ito ang bumabalot sa isipan ni Helena habang pinagmamasdan ang bintana ng taxi. Ang mga butil ng ulan ay nagsimulang humalik sa salamin na lumilikha ng mga guhit na tila mga galos sa kanyang paningin. Sa bawat paghampas ng wiper, tila binubura nito ang imahe ng mansyon ng mga Villaro sa kanyang alaala, kahit panandalian lamang. Matapos ang tensyon ng audit notice kaninang umaga, mabilis na nag-imbento ng dahilan si Helena. Sinabi niya kay Doña Carmen na kailangan niyang bumili ng mga espesyal na sangkap para sa hapunan, ngunit ang totoo, ang kanyang mga paa ay muling naghatid sa kanya sa maliit na silid-aklatan sa dulo ng isang lumang gusali sa Maynila. Doon, naghihintay ang tanging tao na nakakakita sa kanyang tunay na anyo. Pagpasok ni Helena sa silid, ang amoy ng lumang papel at kape ang sumalubong sa kanya. Ang init ng paligid ay kabaligtaran ng nanunuot na lamig ng ulan sa labas. Nakita niya si Gabriel na nakaupo sa gitna ng mga nagtataasang istante ng mga libro. Ang kanyang mukha ay seryoso habang sinusuri ang mga papeles sa ilalim ng malamig na liwanag ng lampara. Basang-basa ka, Helena. Bungad ni Gabriel. Mabilis itong tumayo at kinuha ang isang malinis na tuwalya.
Hindi niya ito inabot lang. Maingat niyang ipinatong ang tuwalya sa mga balikat ni Helena, isang kilos na puno ng pag-aalaga na nagpasinghap sa babae. Salamat, Gabriel. Hindi ko na napansin ang lakas ng ulan. Masyado akong abala sa pag-iisip sa audit notice na dumating kay Carlos. Sabi ni Helena habang pinupunasan ang kanyang buhok. Naupo silang dalawa. Inilabas ni Gabriel ang isang magnifying glass at itinuro ang isang bahagi ng dokumentong nakuha nila mula sa archive ng kumpanya ng tatay ni Helena. Tignan mo ang bahaging ito, Helena. Ito ang huling pirma ni Don Eduardo sa merger agreement. Lumapit si Helena. Ang kanyang balikat ay halos sumayad na sa balikat ni Gabriel. Nararamdaman niya ang init ng katawan ng lalaki. Isang init na nagpapabilis sa tibok ng kanyang puso sa paraang hindi niya maipaliwanag. Sa ilalim ng magnifying glass, nakita niya ang maliliit na panginginig sa dulo ng bawat letra. Ang tatay mo ay isang matapang na tao, Helena. Noong mga huling araw niya, hindi siya natatakot na mawala ang yaman niya. Ang tanging kinakatakutan niya ay ang maiwan kang mag-isa sa kamay ng mga taong hindi marunong magmahal. Bulong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay tila isang haplos sa sugatang kaluluwa ni Helena. Bakit mo ito ginagawa para sa akin, Gabriel? 5 taon akong nawala. 5 taon akong nanahimik. Tanong ni Helena, ang kanyang mga mata ay nagsisimula ng mangilid ang luha. Dahil noong wala akong kahit na ano, ang tatay mo ang naniwala sa akin. Pinag-aral niya ako, tinuring na anak, at higit sa lahat, huminto si Gabriel at dahan-dahang itinoon ang kanyang tingin sa mga mata ni Helena. Dahil ang batang babaeng nakilala ko noon, ang babaeng puno ng pangarap at talino, ay hindi karapat-dapat na mabulok sa isang bahay na puno ng kasinungalingan. Isang golden moment ang nabuo sa pagitan nila. Dahan-dahang itinaas ni Gabriel ang kanyang kamay at marahang inalis ang isang hibla ng basang buhok na humaharang sa mukha ni Helena. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumampi sa pisngi ng babae. Walang malisya, walang pilit na pagnanasa, kundi isang purong pagkilala sa sakit at lakas ng isa't isa. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Helena na hindi siya mag-isa. Nasa gitna ng digmaang ito, may isang kuta siyang pwedeng pabalikan. Nahanap na natin ang ebidensya, Helena. Pagpapatuloy ni Gabriel, ibinalik ang atensyon sa papel upang itago ang emosyon. Ang buntot ng letrang O sa pirma ni Don Eduardo ay hindi tumutugma sa kanyang nakasanayang stroke. Ito ay bakas ng isang taong pilit na ginagaya ang kanyang kamay. Si Carlos ang huling taong kasama niya sa kwarto bago ang lagdaan na ito. Ang galit na naramdaman ni Helena ay tila isang agos ng kuryente. Ang bawat piraso ng puzzle ay nabubuo na. Ang pagpapakasal sa kanya, ang utang na loob na ipinamumukha ni Doña Carmen, lahat ng yon ay bahagi ng isang malaking teatro para itago ang kanilang krimen. Habang nag-uusap ang dalawa, hindi nila namamalayan na ang ulan sa labas ay nagsisimula ng humina. Ngunit sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng marangyang opisina ni Carlos, isang kakaibang uri ng unos ang namumuo. Nakatitig si Carlos sa screen ng kanyang tablet. Isang pulang tuldok ang kumikislap sa mapa. Iunti-unting gumagalaw mula sa isang lumang gusali patungo sa main road. Simula nang dumating ang audit notice, naging praning si Carlos. Hindi niya alam kung sino ang nagtraidor sa kanya at ang una niyang pinaghihinalaan ay ang asawang tila nagiging mailap nitong mga nakaraang araw. Nasa lumang district ka na naman, Helena. Bulong ni Carlos sa sarili. Ang kanyang mukha ay nababalot ng anino at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa galit. Anong ginagawa ng isang matapat na asawa sa isang lugar na puno ng mga abogadong katulad ni Gabriel? Kinuha ni Carlos ang kanyang cellphone at mabilis na nag-type ng mensahe. Ang bawat pindot niya sa screen ay tila isang paghatol. Hindi niya hahayaang masira ni Helena ang imperyong binuo niya sa dugo at kasinungalingan.
Sa kalsada, ang telepono ni Helena, sa loob ng kanyang bag ay naglabas ng mahinang dagundong, isang senyas ng isang papasok na mensahe. Ngunit dahil sa ingay ng ulan at sa lalim ng kanyang iniisip, hindi niya ito napansin. Isang malaking panganib ang naghihintay sa kanyang pagbabalik. Isang patibong na hindi niya inaasahan. Magnanakaw! Isang hamak na magnanakaw ang naninirahan sa ilalim ng aking bubong. Ang matinis na tili ni Doña Carmen ay pumunit sa katahimikan ng mansyon na nagdulot ng mabilis na pagtakbo ng mga katulong patungo sa gitna ng sala. Nakatayo si Helena sa dulo ng pasilyo. Kalmado ngunit nararamdaman ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Pagbalik niya mula sa pakikipagkita kay Gabriel, alam niyang may nagbabadyang unos. Ang hangin sa loob ng bahay ay tila naging malapot at mahirap hingahin. Sa gitna ng sala, nakatayo si Doña Carmen na hawak ang kanyang dibdib, habang si Stella ay kunwaring umaalalay sa matanda. Ang mga mata nito ay kumikinang sa katusuhan. Anong nangyayari rito? Ang boses ni Carlos ay umalingaw-ngaw mula sa itaas. Pababa siya ng hagdan, ang kanyang muka ay madilim pa rin mula sa kanyang mga hinala kanina. Ang aking paboritong brilyanteng brooch, Carlos, ang pamana pa ng iyong lola. Nawawala ito sa aking jewelry box. Sigaw ni Doña Carmen, ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa galit. At alam nating lahat kung sino ang huling pumasok sa kwarto ko para maglinis kaninang umaga. Ang lahat ng mata ay lumingon kay Helena. Sa kulturang Pilipino, ang maparatangang magnanakaw sa loob ng sariling tahanan ay ang pinakamabigat na uri ng hiya. Ito ay isang mantsa na mahirap burahin, isang lason sa dangal ng isang tao. Hindi ko po kinuha ang brooch niyo, Ma'am Carmen. Mahinahong sagot ni Helena. Direkta siyang tumingin sa mga mata ng kanyang biyenan, hindi nagpapakita ng anumang takot. Talaga? Bakit tila nagmamadali kang lumabas kanina? At bakit ang dami mong dalang bag pag-uwi? Pag-usisa ni Stella, ang kanyang boses ay puno ng tamis na may halong lason. Carlos, darling, baka naman kailangan lang nating tignan ang kwarto niya. Para na rin sa peace of mind ni Tita Carmen. Hindi sumagot si Carlos, ngunit ang kanyang pagtango ay sapat na para itulak ang buong grupo patungo sa maliit at payak na silid ni Helena. Pagpasok nila, mabilis na hinalughog ni Doña Carmen ang mga gamit ni Helena. Itinapon ang mga damit sa sahig, niyanig ang mga unan. Tila ba isang hayop na naghahanap ng biktima? Ang tunog ng pagbagsak ng mga gamit ni Helena ay tila mga sampal sa kanyang pagkatao. Pinanood niya ang paglapit ni Stella sa kanyang kama. Sa isang mabilis na galaw, itinaas ni Stella ang unan at doon. Sa ilalim ng puting punda, kuminang ang isang antigong alahas na pinalamutian ng mga brilyante. O Diyos ko, heto na nga! Tili ni Stella. Helena, paano mo nagawa ito? Binigyan ka na ni na Carlos ng matitirhan, tapos nananakawan mo pa sila. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Helena mula kay Doña Carmen. Ang pait ng sakit ay gumuhit sa kanyang balat. Ngunit mas masakit ang malamig na tingin ni Carlos na nakatayo lang sa pinto. Tila pinapanood ang pagbitay sa kanyang asawa. Wala kang utang na loob. Pinalayas ka na dapat namin noon pa. Sigaw ng matanda. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang malamig na tawa ang kumawala sa mga labi ni Helena. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang mukha, ang kanyang mga mata ay walang bakas ng luha. Tapos na po ba ang palabas niyo? Tanong ni Helena. Ang kanyang boses ay kasing talim ng labaha. Stella, nakalimutan mo yata na bago ka pumasok sa kwartong ito kaninang hapon habang wala ako, may iniwan akong munting regalo sa ibabaw ng cabinet. Nagbago ang kulay ng mukha ni Stella. Mabilis na lumingon si Helena sa isang maliit na figurine ng anghel na nakapatong sa mataas na bahagi ng kanyang cabinet. Inabot niya ito at ipinakita ang isang maliit na lens na nakatago sa loob ng mga pakpak nito. Dahil alam kong hindi ligtas ang gamit ko sa bahay na ito, naglagay ako ng hidden camera. Isang munting hobby ko
Bilang isang taong maingat sa records, paliwanag ni Helena, inilabas niya ang kanyang cellphone at pinindot ang play. Sa maliit na screen, malinaw na nakita ang pagpasok ni Stella sa kwarto ni Helena. Ang mabilis nitong paglalakad patungo sa kama at ang paglalagay ng brooch sa ilalim ng unan bago ito mabilis na lumabas. Ang katahimikan sa kwarto ay tila naging isang mabigat na kumot. Ang mukha ni Doña Carmen ay napalitan ng pagkalito at gulat. Habang si Stella ay nagsimulang manginig, ang kanyang mga labi ay naghahanap ng maisasagot ngunit walang lumalabas na salita. Carlos, bulong ni Stella, sinusubukang hawakan ang braso ng lalaki. Ngunit bago pa makapagsalita si Carlos, tinitigan siya ni Helena ng diretso sa mga mata. Ngayon, Carlos, sino ang tunay na magnanakaw? Ang asawa mong nanahimik sa loob ng 5 taon o ang babaeng handang sunugin ang dangal ng pamilya mo para lang makuha ang gusto niya? Ito ang golden moment ni Helena. Sa gitna ng pagkawasak ng kanyang silid, tumayo siyang mas matangkad kaysa sa sinuman sa loob ng kwartong iyon. Hindi siya humingi ng tawad. Siya ang nag-aabang ng katarungan. Lalabas na ako ng kwartong ito, sabi ni Helena habang nilalagpasan ang kanyang biyenan at ang nanginginig na si Stella. At kapag bumalik ako, sisiguraduhin kong ang bawat kasinungalingang itinanim niyo ay may katapat na kabayaran. Naiwan si Carlos na nakatitig sa kawalan. Ang kanyang pride bilang isang bilaro ay nayurakan hindi ng ibang tao, kundi ng sarili niyang mga desisyon. Sa labas ng mansyon, ang kidlat ay muling gumuhit sa langit. Isang babala na ang tunay na unos ay hindi pa natatapos. Ang tunog ng basong tumama sa sahig at nagkapita-pita ay bumasag sa katahimikan ng malalim na gabi sa loob ng opisina ni Carlos. Hindi ito ang unang pagkakataon sa linggong ito na nauuwi sa galit ang kanyang pagkabigo. Ang marangyang carpet ay basang-basa na ng alak, tila isang madilim na mantsa na uent-unting kumakalat. Katulad ng pagbagsak ng kanyang mga stock sa merkado na hindi niya maipaliwanag. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Pumasok si Helena na may dalang isang tasa ng mainit na tsa. Ang kanyang mga hakbang ay magaan. Halos hindi lumilikha ng tunog sa sahig, tila isang anghel na dumarating sa gitna ng impyerno. Carlos, uminom ka muna nito. Masyado ka nang nagpapagod, malambot na sabi ni Helena. Inilapag niya ang tsaa sa ibabaw ng mesa, maingat na iniwasan ng mga nagkalat na papeles na puno ng mga pulang marka ng pagkalugi. Hindi ko maintindihan, Helena. Isang gabi lang, biglang nag-withdraw ang 3 sa pinakamalalaking investors natin. May nagpapakalat ng balita na ang Bilaro Group ay baon sa utang at may ginagawang milagro sa accounting. Sigaw ni Carlos habang isinasabunot ang kanyang mga kamay sa kanyang buhok. Tumingin siya kay Helena. Ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon. Kailangan ko ng tulong mo. Sabi mo noon, may mga tinatagong assets ang tatay mo na hindi nakuha ng bangko. Nasaan ang mga yon? Hinawakan ni Helena ang balikat ni Carlos, isang haplos na tila puno ng pag-aalala, pero sa katotohanan ay kasing lamig ng yelo. Huwag kang mag-alala, Carlos. Hahanapin natin ang paraan. Nandito lang ako para sa'yo. Ngunit sa ilalim ng kanyang mapagpanggap na mukha, ang isipan ni Helena ay parang isang mabilis na computer. Habang inaalala niya ang asawa, ang kanyang kanang kamay na nasa loob ng bulsa ng kanyang cardigan ay mahigpit na nakahawak sa isang maliit na USB drive. Sa bawat oras na lumilipas, sa tulong ng mga access codes na nakuha niya mula sa computer ni Carlos noong nakaraang gabi, unti-unti niyang inililipat ang mga pondo, hindi sa kumpanya, kundi pabalik sa mga lihim na trust funds na binuo ni Gabriel para sa kanya. Ang perang ninakaw ng mga Vilaro ay dahan-dahan nang bumabalik sa tunay na may-ari. Sa kabilang bahagi ng mansyon, hindi rin maganda ang lagay ni Doña Carmen. Ang matanda, na dati ay puno ng yabang at enerhiya sa panunumbat, ay nakahiga na ngayon
sa kanyang kama. Ang stress sa balitang unti-unting naglalaho ang kanilang yaman ay nagdulot ng mataas na presyon sa kanya. Pumasok si Helena sa kwarto ng matanda para maghatid ng gamot. Ma'am Carmen, kailangan niyo pong magpahinga. Ang sabi ng doktor, bawal sa inyo ang mabalisa. Paanong hindi ako mababalisa? Mahinang tugon ni Doña Carmen, ang kanyang boses ay nanginginig. Ang mga alahas ko, ang mga lupain natin. Helena, siguraduhin mong hindi tayo maghihirap. Hindi ko kakayanin ang bumalik sa putikan. Tinitigan ni Helena ang matanda. Ito ang babaeng nagpahirap sa kanya sa loob ng 5 taon. Ang babaeng tumawag sa kanya na alilang may degree. Ngayon, ang babaeng ito ay nakadepende sa bawat baso ng tubig na ibinibigay niya. Isang golden moment ng tahimik na paghihiganti ang naramdaman ni Helena habang inaayos niya ang kumot ng matanda. Hindi niya kailangang sumigaw. Sapat na ang makitang natutunaw ang mundo ng kanyang kaaway sa harap mismo ng kanyang mga mata. Kinabukasan, habang nagdidilig ng mga halaman sa hardin, muling tumawag si Gabriel. Ang kanyang boses sa telepono ay puno ng babala. Helena, mag-ingat ka. Nagsisimula na silang maging desperado. Nakita ng aming team na may mga tauhan si Carlos na naghahanap na sa mga lumang record ng tatay mo sa probinsya. Cornered animals bite hard, Helena. Huwag kang masyadong magpakita ng kumpiyansa sa loob ng bahay na yan. Alam ko, Gabriel. Pero kailangan kong tapusin ang sinimulan ko. Konti na lang. Wala na silang matitira kahit isang kusing. Sagot ni Helena habang pinagmamasdan ang mga bulaklak na tila nalalanta na rin dahil sa tindi ng init ng araw. Bago niya maibaba ang telepono, narinig niya ang boses ni Carlos mula sa itaas na balkonahe. Mukhang may kausap ito sa cellphone at hindi napansin ang presensya ni Helena sa ibaba. Gawin mo ang lahat. Hindi pwedeng mabulgar ang nangyari sa factory noong taong yon. Kung kailangang patahimikin ang auditor na nagpadala ng sulat, gawin mo. At tungkol kay Sir X, sabihin mo sa kanya, ibibigay ko ang hinihingi niya. Basta iligtas niya ang Vilaro Group sa linggong ito. Napatigil si Helena. Sino si Sir X at anong nangyari sa factory na pilit itinatago ni Carlos? Isang bagong piraso ng puzzle ang lumitaw. Isang misteryong tila mas madilim pa sa simpleng pagnanakaw ng pera. Dahan-dahang lumakad palayo si Helena. Ang kanyang puso ay kumakaba. Ang laban ay hindi na lang tungkol sa pera at kumpanya. May mas malalim pang krimen na naghihintay na mabunyag at ang bawat hakbang niya ay tila naglalapit sa kanya sa isang bangin na hindi niya alam kung gaano kalalim. Ang mesa ay puno ng mga pagkaing dati ay tanging sa mga espesyal na okasyon lamang inihahain. Ngunit ang hangin sa loob ng silid ay tila punong-puno ng mga hindi binigkas na kasinungalingan. Sa gitna ng naghihingalong imperyo ng mga Vilaro, naghanda si Carlos ng isang romantic dinner para kay Helena. Ang liwanag ng mga kandila ay sumasayaw sa kanyang mukha na nagbibigay ng isang mapanlinlang na init sa kanyang mga mata na dati ay puno lamang ng panlalamig. Para sa iyo ito, Helena? Malambot na sabi ni Carlos habang isinasalin ang mamahaling alak sa baso ng asawa. Naisip ko na sa gitna ng lahat ng gulo sa kumpanya, nakalimutan ko nang bigyan ng oras ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Tumingin si Helena sa kanyang asawa. Kung ito ay nangyari noong nakaraang taon, marahil ay muling guguho ang kanyang mundo sa tuwa. Ngunit ngayon, habang pinagmamasdan niya ang bawat galaw ni Carlos, wala siyang nakikita, kundi isang aktor na pilit ginagampanan ang isang papel na hindi naman niya nararamdaman. Nakikita niya ang bahagyang panginginig ng mga kamay ni Carlos at ang bawat pasulyap nito sa kanyang bag, kung saan alam nitong nakatago ang mga dokumento ng kanyang ama. Salamat, Carlos. Nakakatouch naman na naisip mo pa ito. Sagot ni Helena. Ang kanyang boses ay may himig ng tamis na kasing peke ng mga rosas sa ibabaw ng mesa. Helena, alam mo naman na mahal kita, di ba? Pagpapatuloy ni Carlos, hinawakan niya ang kamay ni Helena sa ibabaw ng mesa.
Ang kanyang haplos, na dati ay hinahangad ni Helena, ay tila isang malapot na putik na gusto niyang agad na hugasan. Kailangan ko lang talagang malampasan itong krisis sa kumpanya. Sabi mo, may mga ari-arian ng tatay mo na hindi nakuha ng mga creditors. Kung maibibigay mo sa akin ang access sa mga funds na, yon, maisasalba natin ang Vilaro Group. Para rin ito sa future nating dalawa. Doon ay tuluyang natanggal ang maskara. Ang pag-ibig na ipinangangalandakan ni Carlos ay may presyo. Isang halaga na kasing tumbas ng lahat ng natitirang yaman ni Helena. Sa sandaling iyon, isang malalim na katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Tinitigan ni Helena ang lalaking pinag-alayan niya ng 5 taon ng kanyang buhay. Nakikita niya ang bawat linya ng kasakiman sa mukha nito, ang kawalan ng tunay na pagsisisi at ang tanging pagpapahalaga sa sariling kapangyarihan. Ang future nating dalawa, Carlos? O ang future mo kasama si Stella? Mahinahong tanong ni Helena habang dahan-dahang binabawi ang kanyang kamay. Nagbago ang ekspresyon ni Carlos. Ang kunwaring lambot sa kanyang mga mata ay napalitan ng pamilyar na bagsik. Bakit mo ba laging idinadamay si Stella? I told you, she's just an employee. Helena, huwag kang maging madamot. Ang pera ng tatay mo ay pera na rin natin. Utang mo sa amin ang lahat ng ginhawang tinatamasa mo ngayon. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Helena. Ang bawat salita ni Carlos ay tila mga huling pako sa kabaong ng kanilang pagsasama. Sa gitna ng marangyang hapunan, naramdaman ni Helena ang isang kakaibang uri ng kalayaan. Ang huling hibla ng pagmamahal na itinago niya sa isang sulok ng kanyang puso ay tuluyan ng naputol. Wala ng sakit, wala ng galit. Tanging isang malamig na kawalan. Busog na ako, Carlos. At tungkol sa perang hinahanap mo, nasa ligtas na itong lugar. Isang lugar na hinding-hindi mo maabot. Sabi ni Helena bago tumayo ng may dangal. Iniwan niya si Carlos na nagngangalit sa galit sa hapagkainan. Pagpasok ni Helena sa kanyang silid, hindi niya binuksan ang ilaw. Naupo siya sa dulo ng kanyang kama. Ang tanging liwanag ay ang mula sa buwan na pumapasok sa bintana. Ang katahimikan ng gabi ay tila isang saksi sa kanyang huling pagluluksa. Inabot niya ang isang frame sa ibabaw ng side table. Ito ang kanilang wedding photo. Isang imahe ng 2 taong nakangiti. Tila nangangako ng habambuhay na kaligayahan. Hinaplos ni Helena ang mukha ng kanyang mas batang sarili sa larawan. Ang babaeng puno ng pangarap at tiwala. Sa gitna ng kadiliman, marahang kinuha ni Helena ang larawan mula sa frame. Ang tunog ng pagkapunit ng papel ay tila isang malakas na hiyaw sa loob ng tahimik na silid. Hinati niya ang larawan sa 2. Inihiwalay ang kanyang sarili sa lalaking hindi kailanman karapat-dapat sa kanyang pag-ibig. Ang bawat piraso ng papel na nahuhulog sa sahig ay tila mga bahagi ng kanyang lumang pagkatao na tuluyan na niyang binibitawan. Wala nang luhang pumatak. Ang kanyang puso ay hindi nabasag. Ito ay naging kasing tigas na ng diamante, handang harapin ang anumang hagupit ng tadhana. Sa labas, ang hangin ay bumubulong ng isang bagong simula. Ang mga Vilaro ay patuloy na nangangarap ng kanilang muling pagbangon, nang hindi nila nalalaman na ang mismong pundasyon ng kanilang tahanan ay dahan-dahan ng dinudurog ng babaeng itinuring nilang walang halaga. Buntis ako, Helena. At ang anak na dinadala ko, ang magiging tunay na tagapagmana ng lahat ng bagay na hindi mo naibigay kay Carlos. Ang boses ni Stella ay parang isang matalim na aspile na itinutusok sa gitna ng katahimikan ng sala. May kasama itong nangiti. Isang nangiting puno ng tagumpay at lason habang hinihimas niya ang kanyang tiyan na wala pa namang bakas ng paglaki. Nakatayo si Helena sa tapat ng malaking bintana. Hawak ang isang florera ng mga sariwang bulaklak na balak sana niyang ilagay sa altar ng kanyang ama. Sa narinig, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Ang bango ng mga bulaklak ay biglang napalitan ng amoy ng napanis na pangarap. Nararamdaman niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod.
ang panlalamig ng kanyang mga dulo ng daliri, at ang pamilyar na bigat sa kanyang dibdib na tila isang malaking bato na uunti-unting lumulubog sa kailaliman ng dagat. Salamat sa Diyos! Isang milagro! Isang tunay na bilaro ang magpapatuloy ng aming lahi. Ang malakas na bulalas ni Doña Carmen ay umalingaw-ngaw, puno ng kagalakan na kailanman ay hindi niya ipinaramdam kay Helena. Nilapitan ng matanda si Stella at niyakap ito ng mahigpit. Tila ba ang babaeng ito ang matagal na niyang hinintay na anak, habang si Carlos ay nakatayo sa likuran, may bakas ng yabang at ginhawa sa kanyang mukha. Tumingin si Doña Carmen kay Helena, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kalupitan. Ngayong narito na ang tunay na tagapagmana, wala ka ng puwang sa bahay na ito, Helena. 5 taon kaming naghintay, pero tila ba sumpa ang dinala mo sa pamilyang ito. Ngayon, tapos na ang pagtitiis namin sa'yo. Inilapag ni Helena ang florera sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng pagtama ng kristal sa kahoy ay tila isang hudyat ng kamatayan ng kanyang huling pagtitimpi. Ang sakit na naramdaman niya ay hindi na galing sa selos, kundi mula sa matinding kawalang katarungan. Sa loob ng 5 taon, pinaramdam sa kanya na siya ang may pagkukulang, na siya ang dahilan kung bakit tuyo ang kanilang tahanan, nang hindi man lang tinitignan ang kabulukan ng puso ng mga taong nakapaligid sa kanya. Lumapit si Carlos at inilapag ang isang makapal na asul na envelope sa tabi ng florera. Basahin mo yan, Helena. Iyan ang divorce papers at ang settlement agreement. Huwag ka nang lumaban. Wala kang makukuha kahit isang kusing dahil sa prenuptial agreement na pinirmahan mo noon. Umalis ka ng may kaunting dignidad na natitira sa'yo. Dahan-dahang binuksan ni Helena ang envelope. Ang kanyang mga mata ay dumaan sa bawat linya ng dokumento. Isang golden moment ang namayani nang mapansin niya ang isang maliit na mantsa ng tinta sa dulo ng papel. Isang mantsa na tila isang itim na luha. Hinaplos niya ang papel. Nararamdaman ang tekstura nito sa kanyang mga daliri. Sa sandaling iyon, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa kanyang buong pagkatao. Hindi siya sumigaw, hindi siya umiyak. Sa halip, isang dahan-dahan at nakakatakot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ito ay hindi ngiti ng kagalakan, kundi ngiti ng isang taong wala ng takot dahil wala na siyang balak pang iligtas. Bakit ka nakangiti? Nababaliw ka na ba? Tanong ni Stella. Ang kanyang boses ay biglang kinabahan sa katahimikan ni Helena. Inangat ni Helena ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagsuyo, ngayon ay tila 2 madilim na balon na walang hangganan. Nakangiti ako dahil sa wakas, ibinigay niyo na sa akin ang huling piraso ng kalayaang hinihintay ko. Akala niyo ba ay talo ako dahil aalis ako? Akala niyo ba ay panalo kayo dahil sa tagapagmanang yan? Yan? Huminga siya ng malalim. Ang hangin ay puno ng determinasyon. Pipirmahan ko ang mga papel na ito, Carlos. Lalabas ako ng mansyong ito na tila walang dala. Pero may isa akong kondisyon. Kondisyon? Wala ka sa posisyong magtakda ng kondisyon. Sigaw ni Doña Carmen. Isang huling audit. Pagpapatuloy ni Helena, binaliwala ang matanda. Bilang asawa mo sa loob ng 5 taon at bilang dating finance head na nag-ayos ng mga butas ng kumpanya mo, kailangan kong makasiguro na ang lahat ng accounts ay malinis bago ako tuluyang bumitaw. 1 linggo lang. Hahayaan niyo akong pumasok sa archive at sa main system ng Vilaro Group sa huling pagkakataon upang i-close ang lahat ng records ko. Nagkatinginan sina Carlos at Stella. Sa kanilang isipan, ang audit ay isang paraan lang ni Helena para magtagal sa mansyon. Sige, sagot ni Carlos, puno ng kampante. 1 week. Pagkatapos niyan, hinding-hindi ko na gustong makita ang anino mo. Tumango si Helena. Kinuha niya ang ballpen at mabilis na pinirmahan ang bawat pahina ng dokumento. Ang bawat stroke ng kanyang panulat ay tila isang selyo sa tadhana ng mga taong nasa harap niya. Pagkatapos,
Tumingin siya kay Stella. Isang tingin na tila tumatagos sa kaluluwa ng babae. Mag-ingat ka sa mga hiling mo, Stella. Dahil ang batang dinadala mo, baka siya ang maging saksi sa iyong pinakamasakit na pagbagsak. Bulong ni Helena bago tumalikod at naglakad patungo sa kanyang silid. Naiwan silang tatlo sa sala. Ang kagalakan ay biglang napalitan ng isang hindi maipaliwanag na kaba. Ang katahimikang iniwan ni Helena ay tila isang mitya na dahan-dahang nasusunog. Hindi nila alam na sa loob ng isang linggong audit na hiningi ni Helena, hindi lang mga records ang kanyang bubuksan, kundi ang pinto patungo sa kailaliman ng kanilang mga lihim na maglilibing sa kanila ng buhay. Masyado ka ng ambisyosa, Helena. Isang linggo lang ang hiningi mo para mag-ayos ng gamit. Pero bakit parang nakakalimutan mong ikaw ay isang hamak na asawa na pinalayas na sa pamamahay na ito? Ang boses ni Carlos ay umaling-awngaw sa loob ng marangyang boardroom ng Vilaro Group. Nakaupo siya sa kabisera ng mahabang mesa, kampanteng nakasandal, habang sa tabi niya ay nakaupo si Stella na tila isang reyna. Suot ang isang mamahaling silk dress na nagpapakita ng kanyang baby bump. Sa pintuan ng boardroom, tumigil ang mundo ng lahat nang pumasok si Helena. Hindi siya suot ang kanyang pambahay na apron o ang mga kupas na damit na nakasanayan nilang makita sa mansyon. Suot niya ang isang charcoal black power suit na itinago niya sa ilalim ng kanyang kama sa loob ng 5 taon. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagsuko, ay nagniningning na ngayon sa talino at awtoridad. Hindi ako narito bilang asawa mo, Carlos. Narito ako bilang ang master auditor na nag-ayos ng pundasyon ng kumpanyang ito bago mo pa ito tuluyang sirain. Malamig na tugon ni Helena. Ang kanyang boses ay hindi nanginginig. Ito ay kasing talim ng isang scalpel na handang humiwa sa bawat kasinungalingang nakatago sa ilalim ng mga makikintab na mesa. Nagkaroon ng bulungan sa pagitan ng mga investors at board members na naroroon. Inilapag ni Helena ang kanyang tablet sa gitna ng mesa at sa isang pindot. Ang projector screen ay nagpakita ng isang serye ng mga graphs at accounting spreadsheets na puno ng mga pulang marka. Anong kahibangan ito? Sigaw ni Carlos. Pilit na tumatayo ngunit pinigilan siya ng tingin ng pinakamatandang investor. Ito ang tinatawag na ang kwenta ng luha, Carlos. Simula ni Helena habang naglalakad sa paligid ng mesa. Sa loob ng 5 taon, ginamit niyo ang pangalan ng tatay ko para kumuha ng pondo. Pero tignan niyo ang ghost project sa Batangas. 50 milyong piso ang inilabas ng kumpanya. Pero kung titignan ang satellite imagery ng site, wala kahit isang pundasyon ng gusali. Saan napunta ang pera? Nag-click muli ang screen. Lumitaw ang mga bank transfers patungo sa isang offshore account sa Cayman Islands. Ang account holder? Stella Mondragon. Kasalanan yan. Fake news yan. Sigaw ni Stella, ang kanyang boses ay tumininis sa takot. Carlos, huwag kang maniwala sa kanya. Gusto lang niyang sirain tayo. Ngunit hindi tumigil si Helena. Ito ang kanyang golden moment. Kinuha niya mula sa kanyang bag ang isang lumang fountain pen, ang panulat na ginamit ng kanyang ama noong itatag nito ang kumpanya. Hinawakan niya ito ng mahigpit, nararamdaman ang bigat ng kasaysayan at ng hustisya. At tungkol naman sa sinasabi mong tagapagmana. Tumingin si Helena ng diretso sa mga mata ni Stella. Noong nakaraang 3 araw ng aking audit, hindi lang records ng kumpanya ang tiningnan ko. Kinuha ko rin ang kalayaang i-check ang mga records sa St. Jude Medical Center kung saan ka nagpa-check up noong Martes. Isang medical certificate ang lumitaw sa screen. Ang nakasulat ay malinaw. Patient negative for pregnancy. Diagnosis, hormonal imbalance due to fertility drug misuse. Ang katahimikan sa boardroom ay tila isang mabigat na parusa. Ang mukha ni Carlos ay nagbago mula sa galit patungo sa isang matinding kalituhan at pagkapahiya.
Tumingin siya kay Stella na ngayon ay hindi na makatingin ng diretso at pilit na itinatakpan ng kanyang tiyan. Stella, totoo ba ito? Tanong ni Carlos sa boses na halos pabulong na sa hina. Carlos, darling, explain ko sa'yo. I did it for us. Para hindi ka na mag-alala sa divorce. Pagmamakaawa ni Stella pero huli na ang lahat. Humarap si Helena sa mga board members. Ang Villaro Group ay hindi na bankrupt dahil sa malas. Ito ay pinagnanakawan mula sa loob ng mismong CEO at ng kanyang mistress. Bilang may hawak ng huling trust fund ni Don Eduardo na hindi nyo nakuha, ako ang pinakamalaking creditor ng kumpanyang ito ngayon. At sinisimulan ko na ang foreclosure process. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 5 taon, naramdaman ni Helena ang tunay na tagumpay. Ang bawat gabing iniyak niya sa dilim, ang bawat sampal na tinanggap niya mula kay Doña Carmen ay tila nababayaran na ng bawat segundo ng kahihiyang nararamdaman ng kanyang mga kaaway. Tumayo si Helena ng tuwid. Hindi na siya ang anino. Siya na ang liwanag na naglalantad sa bawat kabulukan ng pamilyang Villaro. Tapos na ang audit, Carlos, at ang tanging balanse na natitira sa account nyo ay ang kabayaran ng inyong mga kasalanan. Huling sabi ni Helena, bago siya lumakad palabas ng boardroom, ang tunog ng kanyang mga takong sa sahig ay tila mga martilyo ng katarungan. Ngunit habang naglalakad siya sa pasilyo, naramdaman niya ang isang mahigpit na pagkakahawak sa kanyang braso. Hindi ito si Carlos, ito ay si Gabriel, na kanina pa pala naghihintay sa labas. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamalaki, ngunit may halong kaba. Helena, kailangan nating umalis dito. Ngayon na. May mga pulis na papunta sa mansyon, pero may balita akong si Carlos ay may tinatagong huling alas. At hindi ito tungkol sa pera. Babala ni Gabriel. Sino ang huling alas ni Carlos? At hanggang saan ang kayang gawin ng isang taong nawalan na ng lahat? Ang mansyon ng mga Villaro, na dati ay simbolo ng kapangyarihan at karangyaan, ay nababalot ngayon ng isang mabigat at nakakasuffocate na katahimikan. Ngunit sa ilalim ng katahimikang ito, may isang apoy na naglalagaslas. Pagbalik ni Helena sa bahay upang kunin ang kanyang mga huling gamit, sinalubong siya ng isang tanawing hindi niya malilimutan. Sa gitna ng malawak na sala, nakatayo si Doña Carmen. Ang kanyang buhok ay bahagyang gulo at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Isang anyo na malayo sa dati niyang hitsura bilang isang mapagmataas na aristokrata. Sa kanyang paanan, nagkalat ang mga basag na kristal at mga punit na dokumento. Sumpa ka, Helena! Isang malaking sumpa ka sa pamilyang ito. Ang hiyaw ni Doña Carmen ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng mansyon. Binigyan ka namin ng lahat. Binigyan ka namin ng pangalan. At ganito mo kami babayaran? Sisirain mo ang kumpanya ni Carlos? Sisirain mo ang aming dangal? Lumakad si Helena ng dahan-dahan, ang bawat yabag ng kanyang sapatos ay tila isang ritual ng paglaya. Binigyan niyo ako ng lahat, Ma'am Carmen? O kinuha niyo ang lahat sa akin? Ang kumpanyang sinasabi niyo ay itinayo sa dugo at pawis ng tatay ko. Ang dangal na sinasabi niyo ay isang maskarang gawa sa kasinungalingan. Sa sobrang puot, hindi na nakapagpigil ang matanda. Mabilis siyang lumapit kay Helena at itinaas ang kanyang kamay upang magpakawala ng isang malakas na sampal. Ngunit bago pa man dumapo ang palad nito sa pisngi ni Helena, isang mabilis na pagkakahawak ang pumigil sa hangin. Hinuli ni Helena ang pulso ni Doña Carmen sa gitna ng ere. Ang kanyang hawak ay mahigpit, matatag at walang bahid ng takot. Ito ang golden moment na nagpabago sa lahat. Tinitigan ni Helena ang matanda ng diretso sa mga mata. Ang kanyang mukha ay kasing lamig ng marmol. Hindi na ako ang babaeng tinitiis ang bawat sampal mo, Ma'am Carmen. Bulong ni Helena, ang boses ay puno ng awtoridad. Ang bawat luhang inubos ko sa bahay na ito sa loob ng 5 taon ay naging bakal na sa aking puso. Tapos na ang panahon ng iyong paghahari-harian sa aking buhay. Dahan-dahang ibinaba ni Helena ang kamay ng matanda, na tila ba nagtatapon ng isang walang kwentang basura.
Sa sandaling iyon, ang tunog ng papalapit na mga sasakyan ay narinig mula sa labas. Ang mga pulang ilaw ay sumilip sa mga bintana at ang tunog ng mabibigat na yabag ng mga pulis ay pumuno sa driveway. Pumasok ang mga awtoridad kasama si Gabriel. Iniharap nila ang isang warrant of arrest para kay Carlos Villaro. Ang kaso, financial fraud, estafa, at falsification of public documents. Carlos! Anak! Tili ni Doña Carmen nang makitang pinalilibutan ng mga pulis ang kanyang anak na kapapasok lang mula sa likurang pinto. Si Carlos, na dati ay laging nakataas ang noo, ay mukhang isang basang sisiw. Ang kanyang mamahaling suit ay gusot-gusot at ang kanyang mukha ay puno ng takot. Sa isang mabilis na galaw, ang kanyang mga kamay ay binalot ng mga bakal na posas. Ang kalansing ng metal ay tila ang huling hantungan ng kanyang ambisyon. Kasabay nito, dumating ang mga sheriff para sa foreclosure ng mansyon. Isa-isang nilagyan ng red seal ang mga gamit at ang mismong pinto ng bahay. Si Stella, na kanina pa nakatago sa kusina, ay lumabas na umiiyak. Dala ang isang maliit na bag ng mga alahas na pilit niyang isinalba. Ngunit maging ang mga yon ay kinumpiska bilang ebidensya. Nakatayo si Helena sa tabi ni Gabriel habang pinagmamasdan ang pagguho ng mundo ng mga Villaro. Naramdaman niya ang kamay ni Gabriel sa kanyang likuran, isang banayad na paghaplos na nagsasabing, tapos na ang laban. Ngunit habang hinihila ng mga pulis si Carlos palabas, bigla itong huminto sa tapat ni Helena. Isang nakakatakot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ninangiting punong ng lason. Akala mo ba ay nakuha mo na ang lahat, Helena? Bulong ni Carlos, sapat lang para marinig niya. May isang bagay na hinding-hindi mo mababawi. Ang mga orihinal na sulat at legacy papers ng tatay mo. Ang tanging alaala na natitira sa kanya. Nasa isang lugar na ako lang ang nakakaalam. At sa isang utos ko lang, magiging abo ang mga yan. Napako si Helena sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang mga papeles na yon, ang kaluluwa ng kanyang ama, ang kanyang huling koneksyon sa taong pinakamamahal niya. Huwag mong gagawin yan, Carlos! Sigaw ni Helena. Ang kanyang boses ay puno ng panginginig. Watch me, Helena! Huling sabi ni Carlos bago siya tuluyang isinakay sa loob ng mobile car. Naiwan si Helena na nakatitig sa papalayo na sasakyan. Ang tagumpay na kanina lang ay tila napakatamis, ay biglang naging mapait. Ang kanyang huling alas ay naging isang bagong tanikala. Maililigtas pa kaya niya ang huling alaala ng kanyang ama bago ito tuluyang maglaho? O ito na ang huling sampal ng mga Villaro sa kanyang bagong kalayaan? Ang ingay ng mga marangyang kagamitan, ang amoy ng pinakamahal na pabango, at ang nakakasilaw na liwanag ng mga chandelier sa loob ng grand ballroom ay tila isang malaking insulto sa katahimikang namamayani sa puso ni Helena. Ito ang gabi ng annual charity gala ng Villaro Group. Isang gabing pinaghandaan ni Carlos upang ipakita sa buong mundo na matatag pa rin ang kanyang imperyo sa kabila ng mga balitang kumakalat. Dahil sa isang legal na teknikalidad at pansamantalang piyansa, nakalabas si Carlos upang ituloy ang palabas na ito. Sa loob ng ballroom, ang mga usap-usapan ay tila mga bubuyog na hindi mapatahimik. Ang lahat ay naghihintay sa pagdating ng kawawang asawa na balitang pinalayas na. Ngunit nang bumukas ang malaking pinto, ang lahat ng usapan ay biglang naputol. Pumasok si Helena, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang reyna. Suot niya ang isang hating gabi asul na gown na tila hinaluan ng mga bituin. Ang kanyang bawat hakbang ay puno ng grasya at kumpiyansa. Sa kanyang tabi, nakasuot ng isang formal na tuxedo ay si Gabriel. Ang presensya ng dalawa ay nagbigay ng isang uri ng kuryente sa buong silid. Helena, anong karapatan mong pumunta rito? Ang boses ni Carlos ay may halong panginginig nang salubungin niya ang asawa sa gitna ng ballroom.
Sinubukan niyang hawakan ng mahigpit ang braso ni Helena, ngunit mabilis na humarang si Gabriel. Huwag mong hahawakan ang kliyente ko, Carlos. Malamig na babala ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay matalas pa sa balisong. Ngumiti si Helena. Isang ngiting kasing ningning ng diamanteng suot niya, ngunit kasing lamig ng yelo. Nandito ako para sa huling sayaw, Carlos. Ang sayaw ng katotohanan. Umakyat si Helena sa entablado. Binaliwala ang mga security na nagtatangkang humarang. Sa isang mabilis na senyas kay Gabriel, ang malaking LED screen sa likod ay biglang nagbago. Hindi na ito ang promotional video ng kumpanya. Lumabas ang mga orihinal na sulat ng tatay ni Helena. Ang mga boses ni Carlos at Stella na nagpaplano ng pagnanakaw at ang ebidensya ng sadyang pagpapabankrupt sa kumpanya ni Don Eduardo. Ang lalaking nasa harap nyo, turo ni Helena kay Carlos na ngayon ay putlang-putla sa ilalim ng spotlight, ay hindi ang tagapagligtas na inaakala nyo. Siya ang anay na sumira sa pundasyon ng katapatan. At ang mga papeles na sinasabi mong susunugin mo, Carlos? Kinuha ni Helena ang isang folder mula kay Gabriel. Nakalimutan mo yata na bilang master auditor, marami akong mata. Nahanap na namin ang mga yon sa safe house mo kaninang hapon bago magsimula ang gala na to. Tapos na ang pananakot mo. Isang golden moment ang namayani sa buong silid. Ang kolektibong pagsinghap ng mga panauhin ay tila isang malakas na hangin na tumama kay Carlos. Ang kahihiyan ay hindi na lang lihim. Ito ay naging pampubliko. Ang bawat kamera, bawat mata, at bawat cellphone sa silid ay nakatutok sa kanyang pagbagsak. Sa gitna ng kaguluhan, nang muling pumasok ang mga pulis para tuluyang bawiin ang piyansa ni Carlos, inabot ni Gabriel ang kanyang kamay kay Helena. Ang haplos ng kamay ni Gabriel ay mainit. Nagbibigay ng pakiramdam na, sa wakas, ang mahabang gabi ng pagtitiis ay natatapos na. Tara na, Helena, bulong ni Gabriel. Hindi mo na kailangang panoorin ang huling eksena ng kanilang pagbagsak. Ang liwanag ay para sa'yo, hindi para sa kanila. Inalalayan ni Gabriel si Helena palabas ng ballroom. Sa bawat hakbang nila palayo sa ingay at kahihiyan, nararamdaman ni Helena ang unti-unting pagluwag ng tanikala sa kanyang puso. Ang bawat hakbang ay tila isang paglipad patungo sa kalayaan. Sa labas, ang malamig na hangin ng gabi ay humalik sa kanyang mukha. Dala ang amoy ng ulan at ng bagong pag-asa. Hindi galit ang nararamdaman ko sa iyo, Carlos, kundi isang malalim at nakakabinging awa. Ang boses ni Helena ay mahinahon, tila isang banayad na hanging umiihip sa gitna ng silid na nababalot ng rehas at amoy ng kalawang. Nakaupo siya sa tapat ng asawa sa loob ng visitors area ng kulungan. Ang makapal na salamin sa pagitan nila ay nagsisilbing huling pader na naghihiwalay sa kanilang magkaibang mundo. Tiningnan ni Helena ang lalaking minahal niya ng 5 taon. Ang Carlos na dati ay laging mabango at maayos ang suot ay wala na. Ngayon, suot niya ang kulay kahel na uniforme ng bilanggo. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay puno ng pait at pagsisisi na huli na ang lahat. Ang bawat linya sa kanyang mukha ay nagkukwento ng pagkatalo. Isang hari na nawalan ng kaharian dahil sa sariling kasakiman. Masaya ka na ba, Helena? Ang boses ni Carlos ay basag, tila isang tuyong dahon na nadurog. Nakuha mo na ang lahat. Ang kumpanya, ang yaman, ang dangal ko. Wala nang natira sa akin. Hindi ko nakuha ang lahat, Carlos. Binawi ko lang ang ninakaw nyo, sagot ni Helena. Ang kanyang puso ay hindi na kumakaba sa takot o galit. Sa halip, naramdaman niya ang isang uri ng katahimikan, isang paglabas ng lason na matagal nang nananalaytay sa kanyang mga ugat. At tungkol kay Stella, iniwan ka na niya. Noong malaman niyang wala ka ng pera, mabilis pa sa 4:00 siyang naglaho kasama ang mga natitira niyang alahas na hindi pa nakukuha ng mga sheriff. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Carlos
Isang tunog na puno ng pangungutya sa sarili. Akala ko, ako ang pinakamatalino sa ating lahat. Pero sa huli, ang asawang itinuring kong anino ang siyang nagdala sa akin sa dilim. Tumayo si Helena, hindi na hinihintay ang sagot ng lalaki. Ang tunog ng kanyang mga yabag sa semento ay tila isang huling hudyat ng paglaya. Paglabas niya sa gusali ng kulungan, ang init ng sikat ng araw ay humalik sa kanyang balat na nagbibigay ng pakiramdam ng muling pagsilang. Tumuloy si Helena sa isang maliit at lumang apartment complex sa dulo ng lungsod. Doon, sa isang madilim at masikip na silid, naninirahan ang dating makapangyarihang Doña Carmen. Wala na ang mga katulong na naghihintay sa kanyang bawat utos. Wala na ang mga marangyang handaan. Ang tanging kasama ng matanda ay ang kanyang mga alaala ng nakaraang luho at ang amoy ng luma at amag na gamit. Nakita ni Helena ang matanda sa bintana. Nakatingin sa labas, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang baso ng tubig. Hindi na pumasok si Helena. Sapat na ang makitang ang kapalaran na mismo ang nagbigay ng parusa sa taong kailanman ay hindi natutong rumespeto sa kapwa. Ang tunog ng pag-alis ng sasakyan ni Helena ay tila ang huling paalam sa pamilyang sumira sa kanyang kabataan. Ang huling hintuan ni Helena ay ang sementeryo kung saan nakahimlay ang kanyang ama. Ang damo ay luntiang-luntian at ang huni ng mga ibon sa paligid ay tila isang mapayapang awitin. Lumuhod si Helena sa harap ng puntod ni Don Eduardo. Inilapag ang mga paboritong bulaklak ng kanyang ama at doon, sa gitna ng katahimikan, ay tuluyan ng bumigay ang kanyang mga pader. Ang unang luha ay pumatak sa marmol, sinundan ng marami pa. Hindi ito luha ng sakit, kundi luha ng pagpapakawala. Ang bawat hikbi niya ay tila naglalabas ng 5 taon ng pagtitimpi, ng 5 taon ng pagkukunwari, at ng 5 taon ng pangungulila. Papa, tapos na po, bulong ni Helena. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding emosyon. Nakuha na natin ang hustisya. Ang pangalan mo ay malinis na at ang kumpanyang itinayo mo ay muli nang nagniningning. Nararamdaman niya ang panginginig ng kanyang buong katawan, ang lamig ng marmol sa kanyang mga palad, at ang bigat na dahan-dahang nawawala sa kanyang dibdib. Isang golden moment ang namayani nang maramdaman niya ang isang mainit na jacket na ipinatong sa kanyang mga balikat. Hindi na kailangang lumingon ni Helena para malaman kung sino ito. Ang amoy ng kape at ng katapatan ay sapat na. Lumuhod si Gabriel sa tabi niya, hindi nagsasalita, kundi nananatiling isang matatag na kuta sa gitna ng kanyang kahinaan. Inabot ni Gabriel ang kanyang kamay at marahang hinawakan ng kamay ni Helena na nakapatong sa puntod. Nagawa mo, Helena. Ipinagmamalaki ka ng tatay mo, bulong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng paghanga at ng isang damdamin na mas malalim pa sa pagkakaibigan. Nanatili silang nakaupo doon habang ang araw ay uunti-unting lumulubog sa abot-tanaw na nagbibigay ng kulay kahel at lila sa langit. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na nakakabingi. Ito ay puno ng mga pangako ng bukas na hindi na kailangang ikubli sa dilim. Ngunit sa kabila ng kapayapaan, isang katanungan ang nananatili sa isipan ni Helena habang pinagmamasdan ang huling sinag ng araw. Ang hustisya ay nakamit na, pero sapat na ba ito para gamutin ang mga galos sa kanyang kaluluwa? At handa na ba siyang muling magtiwala sa isang pag-ibig na hindi na naghahanap ng kabayaran? Hindi kailanman naging huli ang lahat para mahanap ang sariling liwanag. Ang kaisipang ito ang nagbibigay ng init sa puso ni Helena habang pinagmamasdan niya ang malawak at maliwanag na opisina sa itaas na palapag ng Vilaro Eduardo Tower. Hindi na ito ang madilim at nakakasakal na silid na puno ng mga lihim ni Carlos. Ngayon, ang bawat sulok ay puno ng sikat ng araw, ng mga sariwang halaman, at ng ingay ng mga taong nagtatrabaho
ng may katapatan. Mula sa kanyang bintana, nakikita ni Helena ang buong syudad. 5 buwan na ang nakalipas simula nang gumuho ang imperyo ng mga Vilaro. Ngayon, bilang bagong tagapangulo ng kumpanyang muling itinayo mula sa abo, si Helena ay hindi na ang anino ng sinuman. Siya na ang nagdidikta ng kanyang sariling tadhana. Ang mahinang pagkatok sa pinto ng kanyang opisina ang kumuha sa kanyang atensyon. Pumasok ang kanyang sekretarya, kasama ang isang babaeng tila nanginginig sa kaba. Ang babae ay suot ang isang simpleng baro. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pag-asa. Isang anyong pamilyar na pamilyar kay Helena. Ma'am Helena, ito po si Liza. Isa po siya sa mga lumapit sa ating foundation para sa mga biktima ng domestic at financial abuse. Pakilala ng sekretarya. Ngumiti si Helena, isang ngiting puno ng tunay na malasakit. Tumayo siya at nilapitan ng babae. Inalalayan itong maupo sa malambot na sofa. Huwag kang matakot, Liza. Nandito ka sa ligtas na lugar. Ang bawat luhang iniyak mo sa loob ng iyong tahanan. Gagawin nating lakas para mabawi ang iyong buhay. Ito ang golden moment ni Helena sa kanyang bagong buhay. Ang makita ang kanyang dating sarili sa ibang tao at ang kakayahang mag-abot ng kamay para iligtas sila ay nagbibigay sa kanya ng isang uri ng kaligayahan na hindi mabibili ng anumang yaman. Sa pagtulong sa iba, unti-unti ring naghihilom ang mga galos sa kanyang sariling kaluluwa. Nang matapos ang kanyang trabaho, lumabas si Helena ng gusali. Doon, sa tapat ng kanyang sasakyan, nakasandal si Gabriel. Ang kanyang tuxedo ay napalitan na ng isang simpleng polo shirt at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa nang makita ang babae. Mukhang napuyat ka na naman sa pagliligtas sa mundo, Helena. Biro ni Gabriel habang binubuksan ang pinto ng sasakyan para sa kanya. Masyado lang marami ang mga pusong kailangang ayusin ang balance sheet. Gabriel, tumatawang sagot ni Helena. Nagpunta sila sa isang maliit na restaurant sa tabi ng dagat, malayo sa ingay ng korporasyon. Habang pinapanood nila ang pagsayaw ng mga alon sa ilalim ng buwan, naramdaman ni Helena ang marahang pagdampi ng kamay ni Gabriel sa ibabaw ng mesa. Hindi ito ang haplos ng pag-aari, kundi ang haplos ng paghanga at paggalang. Helena, may gusto sana akong ibigay sa'yo, sabi ni Gabriel. Inabot niya ang isang puting envelope na may selyo ng koreo mula sa kulungan. Dumating ito sa opisina ko kanina, mula kay Carlos. Napahinto si Helena. Ang pangalang Carlos ay tila isang malayong echo na lamang mula sa isang nakaraang buhay. Dahan-dahan niyang binuksan ang sulat. Helena, araw-araw kong binibilang ang mga pader sa paligid ko at araw-araw kong naaalala ang bawat sampal ng salitang ibinato ko sa iyo. Hindi ko hinihingi ang iyong patawad dahil alam kong hindi ko ito karapat-dapat. Ngunit gusto kong malaman mo na sa dilim ng rehas na ito, sa wakas ay nakita ko na ang halaga ng babaeng sinayang ko. Patawad, Helena. Patawad sa lahat ng kwenta ng luhang hindi ko binayaran. Tinitigan ni Helena ang sulat sa loob ng ilang sandali. Ang bawat salita ni Carlos ay tila mga tuyong dahon na madaling tangay ng hangin. Inangat niya ang kanyang tingin at tumingin kay Gabriel. Pagkatapos ay muling tumingin sa dagat. Kinuha ni Helena ang isang maliit na kandila sa ibabaw ng mesa. Sa harap ni Gabriel, dahan-dahan niyang itinapat ang sulat sa apoy. Pinanood nila ang bawat letra na naging ang bawat salita ng pagsisisi na tinangay ng hanging dagat. Ang huling bakas ng kanyang nakaraan ay tuluyan na niyang pinalaya. Handa ka na ba para sa bukas, Helena? Tanong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Higit pa sa kahapon, Gabriel, sagot ni Helena. Isang huling cliffhanger ang namayani nang mapansin ni Helena ang isang pamilyar na anino sa malayo. Isang babaeng nakatingin sa kanila mula sa dilim, suot ang isang kupas na pulang bestido. Si Stella?
O baka naman ito ay isa lamang gunita ng kanyang mga takot. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na lumingon si Helena. Hindi na siya natatakot sa mga anino. Ang kanyang puso ay malaya na. Ang audit ng kanyang buhay ay tapos na. At ang tanging balanse na natitira ay ang pag-ibig na naghihintay sa bawat susunod na pahina. Bakit kaya nagbibigay ng lakas ang pag-asa? Sa tanong na, yan nagsimula ang aking paglalakbay sa pagtatapos ng aking kwento. Sa sandaling ito, nakaupo ako sa isang bench na gawa sa kahoy sa gitna ng isang maliit na parke, malayo sa ingay ng syudad. Ang hangin ay malamig, ngunit ang sikat ng araw ay mainit, tila isang nangiti ng tadhana. Sa aking tabi, ang lalaking nagbigay sa akin ng lakas, si Gabriel. Tinanong mo ako kung ano ang naging bunga ng aking pakikibaka. Tinanong mo ako kung nahanap ko ba ang kapatawaran, ang kapayapaan, at ang mga aral na nagbigay kahulugan sa lahat ng aking pinagdaanan.